Ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Yesu Kristo, lumayas ka sa katawang ito. Hindi ka nararapat dito. Lumayas ka at bumalik sa impyerno. Pare, sinong Diyos ang sinasabi mo? Ang Diyos ba na pinaniniwalaan ng mga duwag? Ang Diyos ba na hindi ka naman nakikita? Di ako ang lumalaban sa iyo. Ang Diyos ang nagpapalaya sa iyo. Ikaw na espiritong madumi. Ikaw na kampon ng kadiliman. Inaatasan kitang lisanin ang katawan ng batang yan. Hindi mo ako kayang pangalisin. Ang katawan na ito ay akin na. Hindi mo siya mababawi. Ako ang tunay ng Ama. Dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Hindi! Sinungaling ka! Hindi niya ako katulad! Papatayin ko kayong lahat! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa isang bata na nababalot ng misteryo ang kanyang dugo. Siya si Damon, isang batang hindi ordinaryo. Isa siyang anak na nabuo sa ritual na isinagawa sa lugar na tinatawag na lunangan ng dugo. Ang ritual na yun ay isang masamang seremonya kung saan ginahasa ng supremo ng mga aswang ang isang babaeng mortal. Yun ay walang iba kundi ang ina ni Damon. Layon nitong mabuo at maisakatuparan ang nasa aklat ng propesiya na nagsasabing magsisilang ang isang babae ng isang makapangyarihang tagapagmana ng kadiliman. Matutupad kaya ang nasa propesiya? Talaga kayang hindi na matatakasan ni Damon ang kanyang tadhana? O makakaya niyang pigilan ang tukso at alok na kapangyarihan na nagmumula sa kanyang tunay na ama? Ngunit sino nga ba ang tunay na ama ni Damon? Pero bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaac at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Madilim ang langit, walang bituin, walang buwan. Sa gitna ng kagubatan, sa isang lihim na lugar na tinatawag ng mga matatanda bilang lunangan ng dugo, nakatayo ang isang kakaibang altar. Ito ay isang malaking bato kung saan nakapatong ang isang ribultong may sungay. May nakatirik din na kandila na kulay itim. Nakapalibot sa altar ang isang bilog kung saan nakapaloob ang 13 na tao. Nakasuot ng mahabang itim na balabal. May pulang tali sa bewang at may maskarang gawa sa bungo ng hayop. Ang hangin ay malamig, ngunit umaalingasaw ang masangsang at mabahong amoy ng bulok na karne. Sa gitna ng altar, naroon si Darlia. Nakatali ang mga kamay. Nakasuot siya ng puti at maikling damit, simbolo ng kanyang pagkabirhen. Nanginginig siya, takot na takot. Ang kanyang mga mata ay namumugto at pilit na tiniis ang kirot at hapdi ng kanyang mga sugat na sanhi ng ilang beses niyang pagpupumiglas. Ang babae ay hindi aswang, kundi isang tao na dinukot at pinili para gawing alay sa Supremo. Ang Supremo ng mga aswang ay si Lucio, ang siyang gaganap sa ritual na nakahandang mangyari sa gabing yun. Ayon sa paniniwala ng kanilang lahi, may isang propesiya na nagsasabing isisilang ang isang sanggol na magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihan sa lahat, ang magiging susi sa muling pagbangon at pagdami ng lahi ng mga aswang sa ibabaw ng lupa. Wala kang dapat katakutan, Darlia. Dapat matuwa ka. Dahil ikaw ang napili para maging ina ng aking anak. Ang sanggol na siyang magiging tagapagmana ng lahat ng kasamaan.
Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Pakawalan mo na ako. Parang awa mo na. Ayoko magpagamit sa kasamaan niyo. Mga demonyo kayo. Huwag ka nang pumalaga. Kailangan naming maitanim ang binhi ng dilim sa sinapupunan mo. Mabubuhay ang aking anak. Tigilan mo ako. Hindi ako papayag na magsilang ng isang halimaw. Hindi. Nagkakamali ka. Hindi halimaw ang anak mo. Siya ay magiging hari. Siya ang magliligtas sa mundo. Siya ang bubura sa lahi ng mga mahihinang tao. Masahol pa kayo sa hayop. Mga demonyo kayo. Mga demonyo! Naramdaman ni Darlia ang bahagyang pag-uga ng lupa. Ang apoy sa paligid ng altar ay mas nagliyab pa. May mabigat na presensya na bumabalot sa lugar na yon. Parang may usok na nanggagaling sa ilalim ng lupa o sa impyerno. Mula sa bulsa ng balabal, inilabas ni Lucio ang isang peraso ng kwintas na may palamuting itim na kristal. Inilapit niya ito sa pusod ni Darlia at bigla itong nagliwanag. Kasabay nito ay namilipit sa sakit ang babae. Paulit-ulit siyang sumigaw. Ah! Ano to? Anong ginagawa niyo sa akin? Maawa kayo! Wag! Huminahon ka lang. Iahanda ko ng iyong katawan para sa pagtanggap sa binhi. At bago matapos ang gabing ito, Darlia, mararamdaman mong magkakaroon ka ng buhay sa loob mo. At hindi mo ito mapipigilan. Subukan mo! Isinusumpa ko! Hindi mangyayaring gusto mo! Patayin mo na lang ako, demonyo ka! Patayin mo na lang ako! Hindi ka nakatakdang mamatay, Darlia. Ang kailangan mo lang ay ang magluwal. Hindi! Bitiwan mo ako! Maawa na kayo sa akin! Wag! Inalagan siya ng 2 kultista at marahang inihiga sa batong malapad. Hawak pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapalag, hindi makagalaw dahil sa orasyon ng mga kultista. Hindi! Anong gagawin niyo sa akin? Ba't di ako makagalaw? Ano ba? Pakawalan niyo ako! Maawa na kayo! Lucio! Lucio, huwag mong gawin to! Parang awa mo na! Huwag mong gawin to! Napangisi si Lucio habang isinusuot ang kwintas sa kanyang leeg. Maya-maya pa ay kinuha nito ang isang mangkok na may itim na likido at ininom yun. Tama na! Nagmamakaawa ko! Ayoko na! Ayoko na! Napakapit ang babae. Isang patak ng luha ang muling tumulo sa pisngi niya. Habang ang paligid ay unti-unting napupuno na ng nakakasulasok na usok. Nagsimula ng magdasal ang mga kultista. Umaalingaw-ngaw sa gubat na yon ang tila orasyong mula sa impyerno. Lumapit si Lucio sa dalaga. Dahan-dahan, parang isang hayop na gutom sa laman ng tao. Tumigil siya sa harap ni Darlia. Inilapit ang kanyang muka. Sa wakas, mangyayari na. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Wag! Wag, Lucio, maawa ka. Nakikiusap ako. Wag, Lucio! Hinaplos ng aswang ang muka ni Darlia. Napapikit ng mariin ang babae dahil sa labis na pagkasuklam. Nanginginig ito sa bawat dampi ng palad ni Lucio. Hinalikan siya nito sa labi. Wag! Hayop ka! Wag mong gawin to! Wag! Hindi sumagot si Lucio. Nakatuon lang ang mga mata sa kanya. Itinaas nito ang suot niyang bestida at dahan-dahang inilapit ang katawan sa dalaga. Nagsimula na ang kasukdulan ng ritual. Ang pinakamainit na bahagi, tuluyang isinakatuparan na
ang madilim na layunin ni Lucio. Namatay ang mga sulok na may ilaw at ang tanging naiwan na liwanag ay mula sa itim na kandilang nasa ibabaw ng altar. Sapat na yon para makita ng lahat ang paglitaw ng mga tila ugat-ugat na mula sa lupa. Para itong mga daliri na gumagapang paakyat sa bato kung saan nakahiga si Darlia. Ang mga kultista ay sabay-sabay na lumod at patuloy sa pagdarasal. Samantala si Lucio naman ay unti-unting nabalutan ng anino. Nang tuluyang lamunin siya, nagbago ang kanyang anyo. Sa kanyang likod ay lumitaw ang dalawang mahahabang pakpak na parang balat ng paniki. Itim na itim ito, nangingintab sa liwanag ng itim na kandila. Ang dating balat niya ay naging magaspang, tila na balatang kahoy na pinaso sa apoy. Ang kanyang mga mata ay naging kulay pula. Ang kuko ay humaba at tumalim. Ang kanyang muka ay unti-unti ring humaba, naging isang pangit na halimaw. May pangil na parang sa aso at may tumubong maliliit na sungay sa kanyang noo. Diyos ko! Panginoon ko, tulungan niyo po ako! Dahil sa matinding emosyon, pagod at sakit, tuluyan nang nawalan ng malay si Darlia. At sa huling bahagi ng ritual, kung saan naitanim na ni Lucio ang bini, umangat sa hangin ang katawan ni Darlia. Parang may bumubuhat ditong hindi nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakatirik at mula sa kanyang pusod ay lumabas ang sinag ng itim na liwanag. Gumuhit sa langit ang isang matalim na kidlat. Sumunod ang malakas na kulog. Umambon ng dugo mula sa ulap. Ang mga kultista ay nagpatira pa sa lupa. Ang Supremo ay nakatayo pa rin sa gitna nila. Hawak ang isang puting tela na may bahid ng dugo ng pagkabirhen at sa gitna ng panyo may tatak ng mata ng demonyo. Nang bumaba ang katawan ni Darlia, ang kanyang muka ay maputla. Wala pa rin siyang malay, ngunit ang mga kultista at si Lucio makikita ang saya sa kanilang mga muka. Nagdiwang sila dahil ang babae buntis na at sa kanyang sinapupunan nabubuhay ang anak ng dilim. Nay! Nay! Gising na po, Nay! Gising na po kayo! Napabalikwas ng bangon si Darlia. Hingal at pawis na pawis ang kanyang noo. Sandaling nanginig ang kanyang mga kamay at tulala bago tuluyang napagtanto na nasa ligtas siyang lugar. Wala siya sa gubat at wala siya sa tabi ni Lucio. Diyos ko! Ano ba ito? Bakit po, Nay? Nananaginip ka na naman pa ng masama? Napatingin si Darlia sa kanyang anak, kay Damon, 13 taong gulang na batang lalaki. Napasingap siya ng malalim nang makita ang mga mata nito. Nay? Nay, ayos ka lang ba? Ano pong gusto niyo? Tubig? Ikukuha ko po kayo. Sandali lang po, Nay, ha? Anak! Anak, wag na. Okay lang si Nanay. Pasensya ka na kung maski ikaw nagising sa ingay ko. Napatingin si Darlia sa paligid at sa bintana na bahagyang nakabukas. Nasilip niyang madilim pa. Sigurado siyang malalim pa ang gabi. Ayos lang po yun, Nay. Bakit po ba kayo lagi sumisigaw? At saka, palagi po kayong umiiyak kapag binabangungot po kayo. Hindi agad sumagot si Darlia sa tanong ni Damon. Pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa isip niya, gusto niyang sabihin sa anak ang lahat. Gusto niyang ikwento ang bangungot na halos gabi-gabi siyang binabalik-balikan. Gusto niyang aminin sa bata kung sino ito, kung paano ito nabuo, sino ang kanyang ama at iba pa. Pero pinipigilan niya ang kanyang sarili dahil hindi pa oras. Bata pa si Damon. Alam niyang posibleng hindi pa nito maiintindihan ang lahat. Wala, anak. Masamang panaginip lang yun ni Nanay. Saka, hindi ko matandaan kung ano Basta,
Natatakot lang ako. Siguro, Nay, nagpakita na naman sa'yo si Lucio, no? Lucio? Paano mo nalaman ang tungkol kay Lucio? Sa inyo po, Nay. Naririnig ko po sa inyo. Siya po yung palagi niyong isinisigaw. Saka alam niyo, Nay, minsan ko na rin po siya napanaginipan eh. Nagpakilala po siya sa akin na siya po si Lucio. Napalunok si Darlia at bigla siyang nanlamig sa sinabi ng kanyang anak. Anak, kung ano man ang mga napapanaginipan mo tungkol sa kanya, huwag kang maniniwala ha. Huwag kang makinig sa kanya, anak ko, kahit na anong mangyari. Mangako ka kay nanay. Kung may uutos siya sa'yo, huwag mo susundin. Kahit na anong mangyari, piliin mo ang maging mabuti. Naiintindihan mo ba? Opo, Nay. Pero bakit po ba? Hindi sumagot si Darlia. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang anak. Isiniksik ang mukha nito sa kanyang balikat, na para bang gusto niyang itago ito mula sa kinatatakutan niyang nilalang na si Lucio. Si Damon, siya ang naging bunga sa ginawang pananamantala sa kanya ni Lucio. Siya ang anak na ibinuwis niya ang lahat para maitaguyod ito at mapalaking isang mabuting bata. Ngunit sa pagkakataong yun, nang marinig niya mismo na nagpapakita na sa panaginip ang tinakasang aswang, hindi niya maiwasang mangamba. Matagal na niyang iniiwas si Damon kay Lucio dahil ayaw niyang makuha nito ang kanyang anak. Ayaw niyang matupad ang nasa propesiya. Pilit niyang isinisiksik sa isip na tao si Damon at hindi isang demonyo. Kung pagmamasdan ng bata, wala namang makikitang kakaiba sa kanya. Lumaki itong normal. Yun nga lang, mahilig itong mapag-isa at hindi nakikipaglaro sa mga bata. Kapag niyayaya siya ng mga kalaro, palagi siyang ngumingiti pero palagi ring tumatanggi. Mas gusto niya ang maupo sa lilim ng puno. Hawak ang isang notebook na puno ng mga guhit, mga hugis, mga iba't ibang mata at linya na hindi niya rin alam kung paano niya nabubuo. Maputla ang kanyang balat, hindi dahil sa sakitin siya, kundi dahil sa halos ayaw niyang maarawan. Wala siyang hilig sa liwanag o sa araw. Mas gusto niya ang dapit hapon at kadiliman. Ngunit maliban sa panaginip ni Damon, may isa pang kinatatakutan ang ginang. May isang gabi na napabalikwas siya nang marinig na bumukas ang pinto ng anak. Sinundan niya ito at nakita niyang huminto sa harap ng kanilang oratoryo. Isang maliit na silid yun sa bahay nila na nakalaan para sa halos araw-araw nilang pagdarasal ni Damon. Sa loob, naroon ang altar kung saan may mga nakalagay na mga imahe at tribulto ng mga santo. Ito ay pinangangalagaan ni Aling Darlia mula nang matroma siya sa naging masamang karanasan niya sa nakaraan. Doon niya nakita ang anak na ang mga mata ay naging purong itim. Nay? Nay, bakit ang tahimik po ninyo? Basta, anak. Sino po ba kasi siya? Huwag mo nang alamin, anak. Delikado ang nilalang na yun. Masama siya. Pero may sinabi po kasi siya sa akin sa panaginip. Sabi po niya, kailangan ko daw siya. Tutulungan daw niya ako. Hindi ko nga po alam kung para saan yung sinasabi niya eh. Damon, iyo, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangan ng tulong niya. Nandito ako nanay mo. Ako ang magtatanggol sa'yo. Ako ang tutulong sa'yo, anak. Opo, Nay. O sige, mabuti pa'y magdasal na muna tayo sandali. Sige po, Nay. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Nagpatuloy ang kanilang pagdarasal habang umuusal ang mag-ina. Naramdaman nila ang parehong pagpasok ng malamig na hangin sa nakabukas na bintana. Sa dasal na yun, ramdam ang takot ni Darlia. Pero sa bawat salitang binibigkas nila, may bahid ng pagmamakaawa ang babae. Palihim nitong binabanggit sa kanyang isip
ang isang pakiusap sa Panginoon na huwag hahayaang matuklasan ng anak ang kanyang lihim na matagal na niyang tinatago. Ilayo mo siya sa tukso at iligtas mo siya sa lahat ng masama. Amen. Kinabukasan, nagising si Damon sa ingay na nagmumula sa kanilang kalsada. Ingat na ingat ang mga yon at paminsan-minsan ay tila nagbubulungan at may bahid ng tensyon at pag-aalala. Narinig niya ang tinig ng kanyang ina. May kausap itong lalaki. Matanda ang boses. Hindi niya ito kilala o mabosesan. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik na lumapit sa pintuan ng kanyang silid. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakaupo sa sofa ang kanyang nanay. May hawak na tasa ng kape. Sa tapat nito, may isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong jacket at sombrero. May puting balbas at ang mga mata ay malalaki. Halos nakaluwa, dilat na dilat. Doon niya ito nakilala. Yun ay walang iba kundi si Mang Pedring, matalik na kaibigan ng kanyang ina. Tahimik lang si Damon, nakiramdam at gustong makinig sa kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. May nangyari na naman sa kabilang baryo, Darlia. 3 hayop ang natagpo ang patay. Wakwak ang tiyan. Wala nang laman loob. Tuyo ang dugo. Parang sinipsip. Diyos ko! Nagsisimula na naman ba sila? Sa palagay ko ay oo. Sa baryo ng San Agustin, may nabalitang nawawalang babae. Inabot daw ito ng dilim sa pag-uwi dahil may tinapos na project. Ayun, hindi na nakauwi. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ang kawawang dalaga. Ang mga walang iya, hindi na talaga titigil sa kasamaan nila. Kailangan mo mag-ingat, Iha. Mukhang palapit na sila dito. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Alam ko, Mang Pedring. At hindi ko hayaang matuntun nila kami dito. Anong plano mo ngayon? Aalis kayo ulit? Hindi ko pa po alam. Halos 13 taon na ho kaming tumira dito. Hindi ko akalain na darating ang panahon na muli silang lalapit sa amin. Naging tahimik ang buhay namin dito. Napalaki ko siya ng maayos. Malayo sa anino ng nakaraan. Wala siyang alam. At hindi niya kailanman malalaman yun. At sa palagay mo hindi niya malalaman? Iha, panahon na para sabihin mo sa kanya ang buong katotohanan. Dahil kahit anong tago mo, kusang lalabas yan. Hindi mo maitatago kung anong uri ng dugo ang meron siya. Hindi. Hindi, Mang Pedring. Hindi siya tulad nila. Tao siya. May puso ang aking anak. Hindi siya masama. Pero anak siya ng Supremo. Kapag gumising ang dugo ng Supremo sa loob niya, wala na tayong magagawa pa roon. May paraan, Mang Pedring. May paraan. May paraan pa para mapigil ito. Kailangan lang mananig. Kailangan kong bantayan si Damon. At gagawin ko ang lahat para mabantayan siya. Sigurado ka bang kaya mo? Tatanungin kita, Darlia. Wala ka pa bang napapansing kakaiba sa anak mo? Meron, pero hindi naman siya nananakit. Hindi naman siya nananakot. Sa ngayon, oo. Posibleng hindi siya nananakit. Pero paano sa ibang araw? Sa edad niyang yan, Darlia, nagsisimula na ang paggising. Naaamoy na siya ng mga nilalang sa paligid. At kapag nalaman nila, kapag natuntun kayo dito... Hindi. Hindi ako makakapayag na makuha siya sa akin. Abang ako'y nabubuhay, hindi ako papayag. Sa likod ng pinto ay tahimik pa rin nakikinig si Damon. Bagamat naririnig niya ang ilang usapan ng dalawa, hindi naman niya ito lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila nito, doon niya napatunayan na may itinatago nga ang kanyang ina. May takot sa tinig ni Aling Darlia at may kung anong bigat sa bawat salitang binibitiwan ng matandang lalaki. Pakiramdam niya
ay may paparating. May dapat silang katakutan. Nang tuluyang umalis si Mang Pedring, lumabas na rin si Damon sa kanyang silid. Sa kusina, nadatnan niyang abalang naghahanda ng agahan ang kanyang ina. Nakatalikod dito, at habang piniprito ang itlog sa kawali, tahimik siyang umupo sa mesa at pinanood ang ina. Sa isip niya, gusto niyang itanong kung ano ba talaga ang totoo. Gusto niyang malaman kung bakit ganun ang usapan nila kanina. Pero pinili niyang manahimik. Parang naisip niyang hindi pa siya handang mapakinggan ang katotohanan. Tumayo siya at pumunta sa sala. Kinuha mula sa estante ang kanyang notebook at ballpen. Balak niyang magpalipas muna ng oras sa labas. Nay, lalabas lang po ako sandali ah. Saan ka pupunta, anak? Dun po sa likod lang po ng bahay. Ganun ba? O sige, tatawagin na lang kita kapag kakain na. Sige po, Nay. Dumiretso na si Damon sa likuran ng bahay, sa ilalim ng puno. Dito siya madalas tumatambay kapag gusto niyang mapag-isa. Inilatag niya ang kanyang notebook sa damuhan. Inihanda na rin niya ang kanyang ballpen at nagsimulang gumuhit. Pero sa totoo lang, ay wala siya sa mood. Kahit anong pilit niyang ibaling ang isip sa ibang bagay, paulit-ulit pa rin sa utak niya ang mga salitang narinig, ang mga bangungot ng ina at ang kanyang mga panaginip. Anak! Napalingon si Damon sa kanyang paligid nang marinig na may tumawag sa kanyang pangalan. Wala naman siyang nakitang tao. Tahimik din ang paligid, maliban sa mga kaluskos ng daon at huni ng mga ibon. Sino yan? May tao ba dyan? Ngunit walang sumagot sa kanya. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang pagguhit. Maya-maya pa ay nagkahugis na ang larawang kanyang dinodrawing. At tulad ng dati, hindi na naman niya alam kung ano ang mga simbolong isinulat niya. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mahinang yapak, papalapit sa kanya. Magandang umaga sa'yo, Damon. Kumusta ka? Boyong, ikaw pala. Anong kailangan mo? Ba't nandito ka? Kaaway ko kasi yung mga kalaro ko eh. Ayaw nila akong isali sa laro nila. Pwede bang dito na lang muna ako? Walang magawa eh. Ha? Ano namang gagawin mo dito? Wala. Makikipagkwentuhan lang ako sa'yo. Masama ba yun? Hindi naman. Mabuti pa umuwi ka na. Ayoko nang istorbo eh. May ginagawa ako eh. Ano ba yung ginagawa mo? Nagdodrawing ka? Alam mo, magaling din ako niyan. Gusto mo, magpagandaan tayo ng dinodrawing? Ano? Patingin nga ako ng gawa mo kung maganda. Alam mo kasi, dun sa school, ako yung palaging nilalaban. Ako daw yung pinakamagaling. Patingin naman ako. Wag, sandali lang. Mabilis na inagaw ni Boyong ang hawak na notebook ni Damon. Napatitig ito sa larawan. Nakakunot ang mata habang inililipat pa isa-isa ang bawat pahina na may drawing. Wow! Ang galing ah! Bawat linya may detalye. Pero bakit parang pamilyar sa akin ang mga to? Hindi ko matandaan kung saan ko to nakita. Talaga? Alam mo kung ano yan? Pwede mo bang alalahanin kung ano ang mga yan? Sandali lang ah. Iniisip ko pa eh. Saan nga ba yun? Hala, nakalimutan ko na. Hayaan mo, kapag naalala ko, sasabihin ko kagad sa'yo kung anong ibig sabihin ng mga simbolong iginuhit mo. Sa oras na yun, nagsimulang maging komportable si Damon sa kanyang kasama. Si Boyong na dati hindi niya halos pansinin. Napuno ng tawanan ang ilalim ng puno. Samantala, sa loob ng bahay, dinig na dinig ni Aling Darlia ang saya ng anak. Napangiti siya habang hinahalo ang sinangag sa kawali. Matagal kasi niyang hindi naririnig ang ganong klase na tawa ni Damon. Salamat sa Diyos! May kaibigan na rin ang anak ko. Yan lang naman ang dasal ko talaga. Na magkaroon siya ng kaibigan. Ng kausap. Na magiging sandigan niya at kasama para lumaki siyang normal. Para hindi siya laging nag-iisa.
Nagpatuloy siya sa pagluluto. Napapakanta pa siya dahil sa sobrang saya. Ngunit ilang sandali pa ay bigla na lamang siyang napaubo. Sa una mahina lang, pero unti-unting lumalalim at lumalakas. Parang may humahagod sa loob ng dibdib at lalamunan niya. Ano to? Ang sakit! Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pilit na pinipigilan ang malakas na ubo, pero hindi niya nakaya. Tuloy-tuloy ito. Lumapit siya sa lababo. Tumulo ang laway niya sa kanyang labi. Nataranta siya. Mabilis siya yumuko at dumura sa lababo. Doon niya nakita. Mapula ang laway. May kasamang dugo. Hindi yun konti lang. Hindi kaya. Hindi. Hindi maaari. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ngayon. Hindi pa ngayon. Napakapit siya ng maigpit sa lababo dahil nakaramdam siya ng panghihina. Nanginig ang kanyang mga kamay. Bigla rin siyang nahilo. Kalma lang. Huminahon ka, Darlia. Baka dahil lang ito sa pagod. O kaya sa init ng kalan. Baka hindi pa ito yun. Hindi yun dapat na mangyari. Binuksan niya ang gripo at unti-unting tinangay ng agos ng tubig ang dugo sa lababo. Ngunit ilang sandali pa, nanghina ang kanyang tuhod. Napaupo siya sa malamig na sahig sa kusina. Hawak pa rin ang dibdib na masakit. Napayuko siya at unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin. Nawalan siya ng malay. Patuloy sa pagtulo ang gripo. Uy! Teka! Naamoy mo ba yun? Ha? Anong amoy? Parang may nasusunog na kanin ah. Galing sa bahay niyo. Biglang nanlaki ang mga mata ni Damon. Doon lang niya naalala ang nanay niya. Nagluluto sa kusina kanina. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Napatayo siya agad at dali-daling tumakbo papunta sa kanilang bahay. Nay! Nay! Pumasok siya sa loob ng bahay. Mas lumakas ang amoy ng sunog. Narinig din niya kagad ang tunog ng tumutulong gripo. Nay! Nay! Walang sumagot. Tumakbo siya papunta sa kusina. Nakasunod sa kanya si Boyong at doon nakita nila ang nakahandusay na katawan ni Aling Darlia. Nakalugmok sa malamig na sahig, nakapikit at hindi na gumagalaw. Nanay ko! Nay! Nay, ano po nangyari sa inyo? Agad na nilapitan niya ang ina. Yumuko siya at niyugyug ang balikat nito. Nay! Nay, gumising po kayo! Nay, gising! Halata ang takot sa mukha ng bata at ang luha niya ay tuloy-tuloy sa kanyang pisngi. Samantala si Boyong naman ay umikot sa kusina para patayin ng kalan na nakasindi at ang gripong tumutulo. Hindi rin siya makapaniwala sa kanyang nakita, pero alam niyang kailangan niyang kumilos. Damon, hintayin mo ako ah! Tatawagin ko lang si Lolo. Baka makatulong siya sa nanay mo. Hintayin mo lang ako. Bibilisan ko lang. Hindi na nakasagot pa si Damon. Niyakap niya ang kanyang ina habang patuloy siyang umiiyak. Nay! Nay, huwag niyo po akong iiwan. Nay, gumising po kayo. Nay! Tumakbo palabas si Boyong, palingalinga sa paligid, bago tuluyang sumibat sa kabilang direksyon, patungo sa bahay ng kanyang lolo. Naiwan si Damon sa kusina. Tinitigan niya ang mukha ng ina. Napakunot noo siya nang makitang may mantsa ng dugo sa bibig nito. Mas lalo siyang nag-alala para dito. Lord! Lord, wag! Wag, please! Tulungan niyo po nanay ko! Wag niyo po siyang kunin sa akin, Lord! Lord, maawa niyo po kayo! Makalipas ang ilang minuto, dumating si Boyong at ang lolo nito. May dala itong langis sa kamay, ilang piraso ng dahon at tuyong ugat ng puno. Pagpasok niya ng bahay, agad silang nagkatinginan ni Damon. Mang Pedring? Ano nangyari sa nanay mo? Hindi ko po alam. Nakita lang namin na wala na po siyang malay. Agad itong pinulsuan ng matanda.
Bagyang napatango ang ulo nito at pagkatapos ay tumingin sa dalawa. Tulungan niyo ako! Buhatin natin siya papunta doon sa sopa! Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Pagkalapag ng katawan nito sa sopa, agad na dinikdik ng matanda ang dala niyang mga daon at tuyong ugat. Sa kanya ito ipinaamoy sa walang malay na babae. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ito, napadilat, mabagal, mabigat ang bawat hininga. Anong nangyari? Nawalan ka na malay. Mabuti at natawag ako kagad ng apo kong si Boyong. Hindi na lumalayang nangyari sa'yo. Salamat. Salamat na at gising na po kayo. Anak, ano po ba nangyari sa inyo, Nay? Natakot po ako. Akala ko po eh. Huwag ka mag-alala, anak. Sumakit lang ang dibdib ko. Baka sa puyat at pagod lang. Ayos lang ako, anak. Sigurado po ba kayo, Nay? Wala na po ba kayong nararamdaman sakit ngayon? Ayos na ako, anak. Ayos na ako. Ngumiti si Darlia, ngunit pilit. Kita pa rin ang pag-aalala sa mga mata ni Damon nang makitang maputla ang kulay ng balat ng kanyang ina. Anak, pwede bang sa labas muna kayo ni Boyong? Maglaro na muna kayo ulit. May kailangan lang kaming pag-usapan ni Mang Pedring. Mahalaga ito, anak. Sige po, Nay. Boyong, tara na. Nang makalabas na ang mga bata, pinilit maupo ni Darlia. Mang Pedring, naalala mo ba yung gabing iniligtas mo ko sa gubat? Oo naman, Darlia. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Muling bumalik sa alaala ng matandang albularyo ang nangyari sa gabing yun. Ang grupo ng mga aswang na yun ay matagal niya nang sinusubaybayan. Kilala ang grupong ito sa pagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa itim na mahika. Ilang beses na rin silang nananamantala at pumapatay ng mga tao sa dating baryo kung saan sila nakatira. Hanggang sa isang gabi ay natuntun niya ang pugad ng mga aswang. Nakita niyang may pinagsasamantalahan ang pinuno. Gusto niyang tulungan ng babae pero nag-iisa lamang siya noon. Wala siyang kakampi at hindi niya alam kung kakayanin niyang labanan ang napakaraming aswang. Dahil bukod sa 13 aswang na nasa loob ng bilog, sa labas nito ay may iba pang aswang. Hindi bababa sa 20 ang bilang nila. Nang matapos ang maruming ritual, binuhat ng isang kultunista ang walang malay na katawan ni Darlia. Ipinasok ito sa isang kubo. Alam ng matanda na yun lang ang pagkakataon niya. Agad na nagpahid ng langis ang matanda. Gawa ito sa pinatuyong dahon ng saging at langis mula sa ugat ng dapdap. Ginamit niya ito para hindi siya maamoy ng mga aswang. Tahimik siyang gumapang palapit sa kubo. Dahan-dahan siyang pumasok sa bintana na nakalimutang isara. Ginising niya ang babae gamit ang orasyon at ang nilamukos at kinatas niyang dahon na pampagising. Tinulungan niya itong tumayo at sumibat sila palayo. Ngunit agad nilang napansin na nakasunod sa kanila ang mga aswang. Agad na naghanap na mapagtataguan ang matanda. May nakita siyang isang tila maliit na kuweba sa ilalim ng isang malaking puno. Doon nga sila nagtago. Agad na nagpahid ng langis si Darlia. Maya-maya pa ay narinig na nila ang malalakas na yabag at ang galit na boses ni Lucio. Nagbitaw ito ng isang sumpa. Isang sumpa na sa 13 taon ng bata, mamamatay si Darlia at babalik sa kanya ng kusa ang kanyang anak. Napabuntong hininga ang matanda bago ito muling tumingin kay Darlia. Hindi ko alam na mangyayari talaga to. Akala ko ay nailigtas na kita. Akala ko sapat na ang ginawa kong pagtatago sa inyo. Pero mukhang hindi mo pa rin matatakasan ang sumpa. Kaya nga po eh. Kaya pala nitong mga huling araw, may kakaiba na ako nararamdaman sa katawan ko. Hindi ko lang po masabi-sabi kay Damon dahil ayoko mag-alala siya. Pero nararamdaman ko
lumalala na ito. Kung may magagawa lang sana ako, kung kaya ko lang sanang labanan ng sumpa. Mang Pedring, paano kung totoo ang sinabi ni Lucio? Paano kapag nawala ko? Sinong gagabay sa kanya? Paano kung maging katulad nila ang anak ko? Huwag kang magsalita ng ganyan, Darlia. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Isipin mo ang anak mo. Kailangan ka pa niya. Pero nararamdaman ko na po, Mang Pedring. Hindi na ako magtatagal. Kung sakali mang may mangyaring hindi maganda, ako na ang bahala sa kanya. Ipinapangako ko, Darlia. Hindi ko pababayaan si Damon. Hindi ko pababayaan ang iyong anak. Tumango si Darlia at nangilid ang luha nito. Salamat. Salamat, Mang Pedring. Pero sana po, hindi na umabot sa ganun. Sana wag mangyari yun. Tumango si Mang Pedring. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala, ngunit pilit na ngumiti. Inilabas niya sa kanyang bag ang isang maliit na bote na may lamang kulay berde at medyo malapot na likido. Inumin mo to, Iha. Herbal yan. Pinaghalong katas ng lugundi, sambong at ilang sangkap na pampahupa ng sakit. Makakatulong yan kahit papano para guminhawa ang pakiramdam mo. Inuha ito ni Darlia. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Tinitigan niya sandali ang likido bago dahan-dahang ininom. Napakapit siya habang iniinom ito. Medyo mapait po, Mang Pedring. Pero salamat. Salamat po talaga sa lahat. Walang anuman, Iha. Sige na, magpahinga ka na. Babalik kami bukas ng apo ko at magdadala ko ng ibang gamot para sa'yo. Sige po. Maraming salamat po uli. Sumapit ang gabi. Mahimbing na ang tulog ni Darlia sa kanyang kama. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa kabilang silid, si Damon ay nakapikit. Ngunit muling ginugulo ng isang masamang panaginip. Napadilat siya bigla. Pawisan ang kanyang noo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya masabi kung panaginip ang gumising sa kanya. Ngunit malinaw sa isip niya na parang may tumatawag sa kanya. Huminga siya ng malalim sa kadahan-dahang bumangon. Ramdam niya ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko ng tubig. Nauuhaw ako. Tumayo siya at naglakad. Habang papunta siya sa kusina, napansin niyang nakaawang ang pinto ng oratoryo. Teka, bakit nakabukas yun? Nilingon niya ang silid ng ina. Bukas din ang pinto. Nilingon niyang muli ang oratoryo. Sa gilid ng kanyang paningin, tila may dumaan. Isang anino. Mabilis. Pumasok sa loob at biglang nawala. Napalunok si Damon. Pinilit niyang huwag matakot. Siguro, si Mama lang yun. Baka bumangon. Nagpatuloy siya sa kusina. Binuksan ng gripo at pinuno ang kanyang baso. Pero habang umiinom siya, isang matinding kilabot ang bumalot sa kanyang katawan. Isang imahe ang kanyang nakita. Isang itim na kabaon, isang itim na rosas at kandilang nakasindi. Biglang narinig niya ang malakas na tunog ng kampanang panlibing. Sa gulat niya ay nabitiwan niya ang hawak na baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang bubog ay tumalsik sa kanyang mga paa. Nasugatan siya, ngunit hindi niya ramdam ang sakit. Mas nangibabaw ang matinding takot niya at pangamba. Nay! Agad siyang tumakbo papunta sa silid ng kanyang ina. Sa loob ay nakita niya itong nakahiga at mahimbing na natutulog. Nilapitan niya ito at marahan niyang hinawakan ang kamay. Nay! Nanay! Bakit ang lamig po ng kamay niyo? Umupo siya sa tabi nito. Nilapat ang kamay sa pisngi ng ina at pagkatapos ay sa ilalim ng panga. Malamig na ito at wala na ring pulso. Hindi!
Hindi pwede to! Nay! Hindi mo ako pwedeng iwan! Nay, pakiusap! Nay, bumalik ka! Panginoon, wag po! Wag niyo pong kunin ang nanay ko! Umalingaw-ngaw sa buong bahay ang kanyang mga iyak at hikbi. At kasabay nun, nagbago ang kanyang anyo dahil sa matinding emosyon. Bigla siyang napatingin sa kanyang kamay. Tinubuan ito ng maitim na balahibo. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Napatayo siya at napaatras. Ang kanyang likod ay kumikirot, parang may tumutubo. At sa kanyang noo, 2 matutulis na sungay ang biglang umusbong. Ah! Aray! Ano to? Ano to? Ang kabuuan ng kanyang mga mata ay naging itim. Wala nang natira, maski konting puti. Diyos ko! Ano to? Nay! Nay! Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakabalan. Punong-puno ng takot at pag-aalala. Tapos bigla siyang tumahimik. Napatingin siya sa salamin na nasa loob ng kwarto ng ina. Nakita niya ang kanyang buong kabuuan. Tila naging isang demonyo. Ngunit sa kabila nun, tila narinig niya ang tinig ng kanyang ina sa kanyang isip. Kahit na anong mangyari, anak, piliin mo ang maging mabuti. Nay! Nay, tulungan mo ako! Tulungan mo ako magdasal na sana makaya ko kung ano man to. Para matupad ko po ang pangako ko sa inyong palagi kong pipiliin ang kabutihan. Nay! Ibulong niyo po kay Papa Jesus. Tulungan niya po ako. Tumulo ang kanyang luha. Dahan-dahan, nagsimulang humupa ang kanyang emosyon. Ang mga balahibo ay nawala. Ang sungay ay bumalik sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay bumalik na rin sa dati nitong kulay. Patawarin niyo po ako, Nay. Patawarin mo ako sa lahat ng di ko nasabi. Salamat sa lahat. Salamat po sa pagmamahal niyo. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ina. Makalipas ang ilang minuto, sunod-sunod na katok sa pinto ang narinig ni Damon. Tumayo siya at pinagbuksan ng mga yon matapos malaman na mga kapitbahay nila ang dumating. Narinig ng mga ito ang malalakas niyang sigaw at pag-iyak. Nagulat ang mga ito sa nakita. Hindi nila inaasahan na biglang mawawala si Darlia. Isa sa mga ginang ang lumapit sa bangkay at marahang tinakluban ito ng kumot. Ang iba ay inalalayan naman ang bata at dinala sa sala. Tahimik lang ang bata. Wala siyang masabi sa mga oras na yun dahil sa takot at labis na lungkot. Ilang saglit pa, narinig nila mula sa labas ang boses ng isang matanda. Ano nangyari? Pumasok sa loob si Boyong. Napatakbo ito sa tabi ng kaibigan. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Damon! Wala na siya, Boyong. Wala na siya. Iniwan na niya ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak, Damon. Nandito kami para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tahan na. Tumahimik si Damon. Panay pa rin ang kanyang mga hikbi. Wala na siyang masabi. Tila nauubos na rin ang kanyang lakas sa pag-iyak. Napayuko na lamang siya habang si Boyong ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Hawak pa rin ang kanyang balikat bilang pagdamay. Ilang sandali pa, dumating na ang staff ng puninarya na kukuha sa bangkay ni Darlia. Matapos na makausap ni Mang Pedring, dumiretso na ang mga ito sa loob ng silid. Marahan nilang iniangat ang bangkay mula sa kama. Dahan-dahan nila itong inilagay sa isang itim na body bag. Habang inilalabas ang bangkay ng kanyang ina, pinilit ni Damon ang tumayo. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nilapitan niya ito. Nay! Nay, mahal na mahal po kita. Pangako, Nay.
Tatandaan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ang lahat ng mga pangaral nyo. Kahit mahirap. Kahit masakit. Isang huling yakap ang ibinigay niya sa kanyang ina at muli siyang umiyak nang makitang inilabas na ito sa kanilang bahay. Laban lang! Laban lang, Damon! Laban lang! Darlia, magpahinga ka na. Kami na ang bahala sa anak mo. Nakaalis na ang sasakyan ng mga taga-Puninarya. Ang ilang mga kapitbahay, kasunod nun ay unti-unti na ring nag-uwian, habang ang ilan ay piniling tumulong sa bata. May mga nag-ayos ng upuan, may nagwalis sa paligid, at may naglinis na rin ng loob ng bahay. Lahat ay nagtulungan. Walang nagsabing tulungan sila, pero kusa ang kilos ng bawat isa. Para bang nakiisa ang buong barangay sa pagdadalamhati ni Damon. At nang matapos ang mga tao, tumambay na sila sa labas para hintayin ang pagbabalik ni Darlia para makatulong sa pagsasaayos ng magiging burol nito. Samantala, ang naiwan sa loob ay si Mang Pedring, si Boyong at si Damon, na tahimik lang ng mga oras na yon. Nakaupo ito sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Tulala, sa tabi niya, naroon ang kaibigan niyang si Boyong, nakaupo sa gilid ng sopa, nakapatong ang siko sa tuhod, nakayuko. Tahimik naman si Mang Pedring. Ilang beses nitong sinusulyapan si Damon. Hindi niya alam kung paano simulan ang gusto niyang sabihin sa bata. Damon, kumusta ka? Anong nararamdaman mo? Hindi ko po alam, Mang Pedring. Mabigat po eh. Hindi ko po ma-explain kung ano po itong nararamdaman ko. Masakit, mabigat, nakakalungkot. Alam kong yan ang mga nararamdaman mo ngayon. Naranasan ko na din kasi yan eh, nang mamatay ng sabay ang nanay at tatay ko. Alam ko kung anong pinagdadaanan mo ngayon, Damon. Lakasan mo lang ang loob mo ha. Saka, huwag mong iisipin na mag-isa ka na lang. Andito kami ni Lolo para sa'yo. Tumango si Damon. Siya nga pala. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Mang Pedring? Matagal ko ng kaibigan ng nanay mo. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa kanya. Alam ko ang lahat ng mga lihim na iniingatan niya. Alam ko ang tungkol sa'yo. Biglang napatingin si Damon at napatitig sa matanda. Tila ba sinusuri nito kung totoo ba ang naririnig niya. Teka, Mang Pedring. Ano pong ibig niyo sabihin? Anong tungkol sa akin ang alam niyo? Tumahimik muna ang matanda ng ilang sandali. Nagpalinga-linga sa paligid. Siniguro na walang makakarinig sa sasabihin niya. Ang totoo, ang pagkamatay ng iyong ina ay hindi biglaan at lalong hindi isang aksidente lang. Ang pagkamatay niya ay dahil sa isang sumpa. Sumpa na nakuha niya mula nang dalhin kanya sa kanyang sinapupunan. Alam ko rin na hindi ka isang ordinaryong tao. Isa kang kalahating tao at kalahating halimaw. Hindi! Hindi totoo yan! Hindi ako halimaw! Kalma lang! Kalma lang muna, Damon! Pakinggan mo muna si Lolo! Pinagsamantala ng iyong ama si Darlia. Nung gabing yun, nabuo ka. Ang tatay mo, isang supremo ng mga aswang. Nananalaytay sa dugo mo ang kanyang dugo. Mula nang itakas ko ang nanay mo sa kulto, nagtago kami dito. Malayo sa kanila. Namuhay ng tahimik at normal. At ikaw, pinalaki ka ng maayos, mabait at may takot sa Diyos. Pinalaki ako mabuti, pero isa pa rin pala akong anak ng aswang. Bakit ngayon lang, Mang Pedring? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Bakit hindi kagad sinabi sa akin ni nanay? Dahil mahal ka niya, Damon. Pinoprotektahan ka niya. Ayaw niyang malaman mo ang totoo dahil ayaw kanyang masaktan.
Pero ngayong wala na siya, kailangan mo nang malaman ang lahat. Kailangan mong tanggapin kung sino ka. Yung sumpa, Mang Pedring. Ano po yun? Pwede niyo po ba sabihin sa akin kung bakit biglaan na lang pong namatay si nanay? Yun po ang gusto kong malaman. Isinumpa siya ng tatay mo. Sa 13 taon, mamamatay siya. At yun ang kapalit ng pagtakas niya sa kulto. Pero hindi doon natapos ang sumpa. Dahil pagkatapos ng lahat ng ito, Damon, babawiin ka ng ama mo. Kukunin ka para maging kaanib sa kanila. Para maisakatuparan ang nakasaad sa propesiya. Dahil ikaw raw ang magpapadami ng kanilang lahi. Ikaw ang magiging pinakamalakas at pinakamakapangyarihang nilalang ng kadiliman. Hindi. Hindi totoo yan. Ayoko po. Hayop ang tatay ko, demonyo siya. Bakit niya ginawa to? Hayop siya. Ayoko nito, Mang Pedring. Ayoko ng dugo nila. Alisin niyo to sa katawan ko. Alisin niyo. Damon, huminahon ka. Wala akong kapangyarihang alisin ang dugong yan. Hindi natin mababago kung saan ka nagmula. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na pwedeng piliin kung sino ka. Alalahanin mo lahat ng itinuro ng nanay mo. Minahal ka niya. Inalagaan ka. Binusog ng pagmamahal. Hindi bilang anak ng halimaw, kundi bilang anak niya na isang tao. Nalulungkot po ako. Ngayon na alam ko na kung sino dapat sisihin sa pagkamatay ni nanay. Ako po ang may kasalanan. Hindi, Damon. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ito ng mga aswang na yon. Hindi ikaw. Wala kang dapat naging kasalanan sa nangyari. Pero bakit? Bakit po ako binuhay ni nanay kung alam naman niya na may sumpa ako? Sana pala hindi na lang niya ako pinanganak. Nasayang lang lahat ng sakripisyo niya. Walang nasayang, Damon. Hindi sayang ang ginawa niya. Nabuhay kang mabuti. Lumaki kang may puso at malasakit sa iyong kapwa. Lahat yun dahil sa kanya, dahil sa nanay mo. Ilang taon kanyang ipinaglaban. Buong buhay niya. Nilabanan niya ang takot at panganib para lang mapalaki ka ng maayos. Hindi yun nasayang. Pero sabi niyo, kukunin pa rin ako. Gagawin akong halimaw. Gagamitin nila ako para magkalat ng kasamaan. Ganun pa rin po ang katapusan. Hindi, Damon. Kung hindi mo hahayaan. Malakas ang dugo ng tatay mo, oo. Pero mas malakas ang dinidikta ng puso mo. At yan ang hindi nila kayang sakupin. Hindi ka nila kayang angkinin kung lalabanan mo. Lalabanan? Ngunit paano? Paano, Mang Pedring? Ang totoo niyan, nakita ko ang sarili ko kanina. May sungay ako sa noo. Napakapangit ko, nakakatakot ako. Hindi ko na alam kung ako pa yun. Paano ko ito lalabanan kung pati ako mismo natatakot sa sarili ko? Hindi na ako magugulat kung sakaling mangyari sa iyan. Hindi mo lang alam pero madalas ka talagang magbago ng anyo noon pambata ka. Pero ang nanay mo, hindi siya natakot sa iyo. Hindi ka ordinaryo. Pero sa mga mata ng nanay mo, isa kang pangkaraniwang bata. Makinig ka sa akin. Tutulungan kita, Damon. At kung papayag ka, sasanayin kita para makontrol mo ang iyong kapangyarihan. Para maprotektahan mo ang iyong sarili. Katulad ng pag-iingat sa iyo ng nanay mo. Dahan-dahang tumango si Damon. Naramdaman niyang totoo lahat ng sinasabi sa kanya ng matanda. Kahit may bahid ng takot at pagdududa sa puso niya. May mas malakas na tinig sa loob niya. Ang tinig ng kanyang ina. Ang alaala ng pagmamahal nito. At ang paniniwala nitong hindi siya magiging katulad ng kanyang ama. Pumapayag na po ako. Tulungan niyo po akong kontrolin ito. Ayoko po may masaktan dahil sa akin. Mabuti kung ganun. Gagawin ko ang lahat upang tulungan ka. Gagawin ko rin po ang lahat, Mang Pedring, para kay nanay.
para hindi po masayang lahat ng sakripisyo niya sa akin. At hindi ka mag-iisa. Tutulungan din kita, Damon. Magiging magkasanggana tayo simula ngayon. Salamat, Boyong. Malaking bagay yan sa akin. Kinabukasan, dumating na sa bahay ang sasakyan mula sa puninarya. Maingat na ibinaba ng mga lalaki ang puting kabaong ng ina ni Damon. Tahimik ang paligid habang ipinapasok nila ito sa bahay para dun iburol. Nakahanda na rin ang mga bulaklak, mga tela, kandila, at lahat ng kinakailangan para sa burol. Si Damon ay nakaupo lang sa isang sulok, pinagmamasdan ang galaw ng mga tao. Matapos mailagay ang kabaong sa gitna ng sala, isa-isa nang nagsidatingan ang mga kapitbahay para makiramay. May ilan ding grupo ng mga matatanda na agad na nagdasal para sa kaluluwa ng yumao. Makalipas ang ilang sandali, may dumating na isa pang bisita na hindi inaasahan ng lahat. Nakasuot ito ng itim na pantalon at puting polo. Sabi ng mga taong nakakilala dito, isa daw itong pari. Tahimik itong nakatayo sa may pintuan at tila nag-aalangan na pumasok nang makita si Damon. Namutla ito, natigilan at hindi makagalaw. Para bang may nakikita na hindi maipaliwanag. Napansin ito ni Mang Pedring, kaya agad siyang lumapit sa pari. Marcelino? Bakit nandito ka? May nagpatawag sa akin para basbasan ng bangkay. Narito ka pala. Oo, matagal na akong dito nakatira. Halika na sa loob. Sandali lang. Muling tumingin ang pari kay Damon. Agad naman siyang inakbayan ni Mang Pedring at tinapik ang balikat nito. Ayos lang yan. Halika na. Tara na. Pero, bakit ganun? Alam ko kung ano nakikita mo. Ako na magsasabi sa'yo. Ayos lang yan. Dahil sa sinabi ni Mang Pedring, dahan-dahan pumasok ang pari sa loob ng bahay. Lumapit siya sa kabaong at taimtim na nagdasal. Pagkatapos, tumingin siya kay Mang Pedring at sinenyasan itong lumabas. Tahimik silang naglakad papunta sa likod ng bahay upang doon ay makapag-usap ng pribado. Hindi ordinaryong bata yung kasama mo sa loob. Tama ka, Marcelino. Matagal ko nang alam. At hinahayaan mo lang. Demonyo ang batang yun. Huwag mong sabihin yan, Marcelino. Hindi siya demonyo. Oo, may kakaiba sa kanya. Pero hindi siya masama. Mabuting bata si Damon. Pinalaki siya ng maayos ng nanay niya. May takot siya sa Diyos. Alam niya ang tama sa mali. At higit sa lahat, ayaw niya ang dugon dumadaloy sa kanya. Pero malakas siya. Ang lakas ng aura niya. May naaamoy akong kapahamakan. Parang may malaking panganib siyang dala. Alam ko, pero wag mo siyang katakutan. Ang kailangan niya ay gabay, hindi takot. Kailangan niya ng kasama, yung taong hindi tatalikod sa kanya. Kung pababayaan ko siya, baka nga posibleng mangyari ang sinasabi mo. Pero kung gagabayan ko siya at tutulungan, baka mas maging kapaki-pakinabang pa siya. At siya ang pwedeng tumulong sa atin para mapigilan ang panganib. Sigurado ka ba talaga dyan, kuya? Sigurado kang kaya mo siya? Kaya mo siyang hawakan? Kaya mo siyang pasunurin? Kuya, nakita ko yung sungay niya. Kahit hindi siya nagbabago ng anyo, nakita ko. At nangilabot ako sa itsura niya. Alam ko yun, Marcelino. At sigurado ako sa mga gagawin ko. Wala kang dapat na ipag-alala. Tumahimik si Father Marcelino. Nag-isip ng malalim. Ngunit sa dulo, tumango ito sabay ng isang malalim na buntong hininga. Sige. Napangiti si Mang Pedring. Matapos yun, ay niyakap niya ng mahigpit ang pari. Si Father Marcelino ang bunsong kapatid ni Mang Pedring. Matagal na silang hindi nagkikita. Nagkahiwalay sila noon
nang piliin ni Marcelino ang bukasyon ng pagpapari. Akala ni Mang Pedring ay tuluyan ng tinalikuran ng kapatid ang misyon ng kanilang angkan. Pero ang hindi alam ni Mang Pedring, kahit naging pari pa si Marcelino, hindi nito tinalikuran ang misyon ng kanilang angkan na mga albularyo. May pambihira kasi itong kakayahan. Kaya niyang makakita at makaramdam ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At sa kanilang magkapatid, mas matalas ang pakiramdam niya kesa kay Mang Pedring. Kaya kahit hindi nagbabago ng anyo si Damon, agad niyang nakita ang tunay nitong anyo. Ramdam niya ang matinding lakas na natutulog sa loob ng bata. Isang kapangyarihang panig sa kadiliman. Ramdam ni Father Marcelino ang presensya ng isang demonyo. Ngunit dahil kilala niya ang kapatid niya pagdating sa paninindigan nito, pinili na lang niya na wag itong kontrahin. Basta ikaw ang bahala sa kanya, kuya. Pero kapag dumating na ang araw na hindi mo na kaya, tawagin mo ako agad at tutulungan kita. Oo, Marcelino. Pero umaasa akong di naaabot doon. Kakayanin ko to. Ako na ang bahala sa kanya. Sige, sa ngayon, ipagdarasal ko kayo. Makalipas ang 3 araw, ay inilibing na si Darlia. Ang kanyang bahay ay pansamantala munang isinara, at si Damon tuluyan ng isinama sa bahay ni Mang Pedring. Dito ito maninirahan kasama ang nag-iisa niyang naging kaibigan na si Boyong. Tahimik lang si Damon habang nakaupo sa sala. Malayo ang tanaw nito. Ramdam ni Mang Pedring ang bigat ng dinadala ng bata. Hinayaan na lang muna niya. Ang bahay ng matandang albularyo ay isang maliit at lumang bahay. Gawa ito sa kahoy na may bubong na yero. May bakod na kawayan sa paligid at sa gilid ng bahay ay may mga paso ng halamang gamot. May amoy ng insenso sa paligid. Nagsindi ng kandila si Mang Pedring sa maliit na altar na nasa gilid ng sala. Maayos na nakahanay roon ang ilang ribulto, ang mahal na birhen, si Miguel Arcangel, itim na Nazareno, at may medalyon din ng San Benito. May baso na may lamang tubig, ilang tuyong dahon, insenso at may maliit na libreta ng mga orasyon. Tahimik na pinagmasdan ni Damon ang altar. Luma na ang mga santo, may bitak na ang ilan, pero halatang pinapahalagahan ng matanda. Sanay naman siyang makakita ng ganun dahil sa bahay nila, mas marami pa ang mga ribultong nasa loob ng kanilang oratoryo. At araw-araw din silang nagdarasal at nagsisindi ng kandila, lalong-lalo na pagsapit ng gabi. Pero sa pagkakataong yun, may kakaiba siyang nararamdaman. Nang tumingin siya sa ribulto ni San Miguel, parang biglang nag-init ang buong katawan niya. Mabilis din ang tibok ng kanyang puso. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang kinauupuan. Hindi niya na kayang tumingin sa altar. "Damon, okay ka lang ba?" Hindi na sumagot si Damon sa tanong na yun ni Boyong. Nakayuko siya, nakapikit, nanginginig ang kanyang mga kamay. Pilit niyang nilalabanan ang kanyang nararamdaman. Ngunit ilang sandali pa, narinig niyang nagsimulang magdasal ang matanda. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Wag! Tama na! Tama na! Itigil mo na yan! Napatayo si Boyong sa gulat. Napahinto naman sa pagdarasal si Mang Pedring. Nang lingunin nila ito, nakita nilang nakahawak siya sa kanyang tenga. Mang Pedring, tama na po! Itigil niyo na! Masakit! Nasasaktan ako! Ha? Anong masakit? Bakit? Ano bang nararamdaman mo, iho? Hindi ko po alam. Hindi ko alam, Mang Pedring. Hindi ko alam. Lolo, baka yung dasal. Doon po siya nasasaktan. Si Mang Pedring sa kandila. Ang apoy nito ay mas maningas at mas matingkad kesa dati. Agad itong pinatay
ng matanda. O sige, tama na muna. Halika, humiga ka ng dahan-dahan. Nang tumigil ang dasal, unti-unting bumalik sa normal ang pakiramdam ng bata. Ayos ka lang ba? Okay ka na ba? Oo. Ma'am Pedring, pasensya na po ah. Hindi ko po intensyon na putulin po ang pagdarasal nyo. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nangyari to. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, iho. Masama na po ba ako? Bakit nasasaktan po ako sa dasal? Ba't po ganun? Hindi. Hindi ka masama. Ang dasal hindi nakakasakit sa mabuti. Pero dahil unti-unti nang nagigising ang masamang dugo mo, kahit hindi mo kagustuhan, natural lang na masaktan siya. Hindi ikaw ang nasasaktan, kundi siya. Ang demonyo sa loob mo. May demonyo po sa loob ko? Ayoko po nito. Paano ko po siya mapipigilan, Ma'am Pedring? Huwag mo na muna itong isipin. Boyong, ikuha mo ng isang basong tubig si Damon. Makalipas ang ilang sandali, tahimik niyang tinanggap ang baso. Uminom siya. Nang maayos na ang kanyang pakiramdam, nagsimula na ulit siyang magtanong sa matanda. Ano pong plano niyo sa akin? Ano pong mangyayari sa akin, Ma'am Pedring? Magsisimula na tayong mag-ensayo. Mag-iensayo po tayo? Anong klaseng ensayo po? Basta, malalaman mo ito bukas, iyo. Sige na, magpahinga ka na muna. Sige po. Tumayo si Damon at lumipat sa kwartong inilaan para sa kanya. Humiga na muna siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Maagang nagising kinabukasan si Damon. Madilim pa ang paligid at malamig pa ang hangin na dumadaan sa siwang ng kanyang bintana. Bumangon siya at lumabas ng kanyang kwarto. Nakita niyang naghihintay na sa kanya ang matanda at si Boyong. Handa ka na ba, iho? Opo, handa na po ako. Sige, tara na. Ngayon na po, agad-agad. Oo, mas mainam ng maaga pa ay makapagsimula na tayo. Pwede po bang makapagbihis na po muna ako sandali? O sige, bilisan mo lang. Aantayin ka namin ni Boyong sa labas. Agad na tumakbo si Damon papunta sa kanyang silid. Kinuha niya ang malinis na damit at mabilis na nagbihis. Ramdam niya ang kaba, pero mas nangibabaw ang pananabik. Nang matapos siya, agad siyang lumabas ng silid. Nagsimula na silang maglakad sa madilim na kalsada. Ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight ang nagsisilbing gabay sa madamong daan na tinatahak nila, papunta sa lugar kung saan sisimulan ang unang araw ng pagsasanay ni Damon. Mga ilang minuto din ang nilakad nila bago narating ang isang luma at napabayaan ng sementeryo. Matagal na itong abandonado at hindi na nagagamit. Ang ilang mga bangkay ay pinabayaan na lang din ng mga kamag-anak. Dito po tayo magsasanay? Oo, ito ang lugar na pinili ko para sa'yo. Dahil sa lugar na to, walang iistorbo sa atin. Walang makakakita kung ano man ang mangyayari dito. Nagsimulang gumuhit ng bilog ang matanda gamit ang uling at asin. Tapos ay naglagay ito ng kandila sa loob ng bilog at sinindihan yon. Uupo ka sa gitna ng bilog na yan. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi sa'yo. Ano mang maramdaman mo, init, sakit, kaba, hayaan mo lahat ng yon. Hindi kita pababayaan. Ako rin, Damon. Nandito lang ako ha. Lakasan mo lang ang loob mo. Kaya mo yan. Tahimik na tumango si Damon. Umupo siya sa gitna ng bilog. Huminga ng malalim at pinikit ang kanyang mga mata. Nagsimulang magdasal ng orasyon ang matanda. Ngunit habang binibigkas nito ang dasal na galing sa libreta, unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Si Damon nakaramdam ng init sa kanyang dibdib.
Nahirapan siyang huminga. Napasinghap siya at napaliyad. Nanlisik ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang tila may gustong kumawala mula sa kanyang katawan. Hindi ko na kaya! Hindi ko na kaya! Tibayan mo ang loob mo. Kaya mo yan. Hindi! Tama naman, Pedring! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Kaya mo yan. Huwag kang bibigay. Muling sumigaw si Damon. Tumutulo na ang butil-butil na pawis sa kanyang noo, kahit malamig ang paligid. Nang bumukas ang kanyang mga mata, sandaling nagkulay itim ito, bago unti-unting bumalik sa dati. Napayuko siya, pagod at hingal na hingal. Ano po yun? Ano po yun, Ma'am Pedring? Ano po nangyari? Pilit na lumalabas ang iyong kapangyarihan. Pero alam mo bang napigilan mo? Ibig sabihin, may kontrol ka. Talaga po? Kaya kong kontrolin to? Pero bakit ganun? Parang hindi ko naman po ramdam na kontrolado ko to. Normal lang yan sa simula. Magulo talaga. Ang kapangyarihan parang mabangis na hayop sa loob mo. Kapag pinakawalan mo ng walang gabay, mananakit yan. Pero kapag natutunan mong pakinggan at unawain, magiging sandata mo yan laban sa kasamaan. Talaga po? Pero paano po kung lumakas pa ito? Kaya mo pa rin yan. Maniwala ka lamang sa sarili mo. Nandito ako para ituro ang tama. At nandito rin si Boying para ipaalala sa iyo kung sino ka. Sa huli, ikaw pa rin naman ang pipili kung ano ang gagawin mo sa kapangyarihan na yan. Pipiliin ko po ang tama para kay nanay. Ma'am Pedring, ayoko masayang lahat ng sakripisyo niya. Tumango si Ma'am Pedring. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pero nandoon din ang tiwala. Alam niyang mahirap ang daang tatahakin ni Damon. Pero mas mahirap kung pababayaan niya ito. Sa mga sumunod na oras, pinagpatuloy nila ang pagsasanay. Pinatayo si Damon sa harap ng mga sirasirang lapida. Tinuruan kung paano pakiramdaman ang enerhiya sa paligid. Kung paano iwasan ang mga masasamang espiritu na madalas gumagala sa mga ganong lugar. May ilang beses na nararamdaman ni Damon ang malamig na hininga sa batok. May sandaling may parang bumubulong sa kanyang tenga, pero nananatili siyang kalmado. Gaya ng bili ni Ma'am Pedring, huminga siya ng malalim at isipin lamang ang layunin niya. Nang sumapit ang hapon, tumigil na sila. Pagod na pagod si Damon at halos hindi na makatayo. Pero sa kabila ng lahat, masaya siya sa natutunan niyang mas palakasin ang pagkontrol niya sa kanyang kapangyarihan. Tapos na tayo ngayong araw. Babalik na lang ulit tayo dito bukas. Naglakad na sila pauwi. Gabi na nang makabalik sila sa bahay. Habang kumakain ng hapunan, napansin ni Ma'am Pedring ang kakaibang amoy ng simoy ng hangin. Humanda kayo. May kakaiba akong nararamdaman ngayong gabi. Oo nga po, Lolo. Parang may nararamdaman din po ako na hindi tama. Parang kanina pa po may nakatingin sa atin. Tumayo si Ma'am Pedring at lumapit sa pintuan. Binuksan niya ito at saglit na nagbasid sa labas. Maya-maya pa, may narinig silang mga kaluskos. Ano po yun, Ma'am Pedring? Mga aswang, natuntunan nila tayo. Maya-maya pa, biglang kumalampag ng malakas ang bubong. May naglalakad na mga mabibigat na paa. Napatingala si Damon habang si Boyong ay mabilis na kinuha ang buntot ng pagi na nakasabit sa likod ng pintuan. Sa isang iglap, isang bahagi ng bubong ang biglang gumuho at mula roon ay bumagsak ang isang nilalang. Isang aswang na may mahabang nguso na punong-puno ng matatalim na pangil at may malalapad na pakpak na tulad ng sa paniki. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at nanlilisik. Sumugod ito sa loob. Sinira ang mga gamit
Pinagahagis ang mga kasangkapan. Lapastangan! Itigil mo yan! Hayop ka! Lumabas ka dito, aswang ka! Kundi, papatayin ka namin! Papatayin niyo ako! Ang lakas naman ang loob niyong sabihin sa akin yan! Biglang tumigil ito. Napako ang tingin kay Damon. May halong pagkamangha ang ngisi nito habang dahan-dahang lumuluhod na parabang nagbibigay galang. Tama nga ang Supremo! Narito ka nga! Ang bata sa propesiya! Ang tagapagmana ng trono! Ang sasagip sa ating lahi! Sumama ka na sa amin! Hinihintay ka na ng iyong ama! Ang buong angkan mo! Gustong-gusto ka nang makita! Ano? Anong hinihintay? At sino nagsabi na sasama ako? Manigas ka! Wala akong balak sumama kahit kanino sa inyo! Sinasabi mo lang yan dahil kung ano-ano ang isinisiksik ng mga tao dyan sa ulo mo. Pero ikaw, kabilang ka sa amin at hindi mo yun mapipigilan. Mangyayari ang lahat sa ayaw at sa gusto mo. Talaga? Paano kung sabihin ko sa'yong hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo? Mabuti pa umalis ka na dito at sabihin mo sa Supremo na wala akong pakialam sa kanya. Kahit kailan, hindi ko siya ituturing na ama. Wala kang galang. Umalis ka na dito! Umalis ka na! Sandali. Kalma. Kumalma ka lang. Alam mo bang kapag sumama ka sa amin, magiging maganda ang kalagayan mo doon. Magiging hari ka. Ikaw na ang susunod naming magiging pinuno. Wala ka nang aalalahanin. Magiging magaan ang buhay mo. Kaya sumama ka na. Kung sabihin kong ayoko, hindi mo ako kagaya. At kahit kailan, hindi ako magiging halimaw na tulad mo. Napailing ang aswang. Tila nawalan ng pasensya. Sa isang kisap mata, lumundag ito ng sobrang bilis at biglang nahawakan si Boyong mula sa gilid. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko! Hayop kang aswang ka! Boyong! Nakayapos na sa leeg ni Boyong ang aswang. Nakatutok ang matutulis nitong kuko sa ilalim ng baba. Handang sumaksak anumang oras. O ano? Ayaw mo pa rin ba sumama? Tignan mo siya. Bata pa. Wala pang buwang. Alam mo bang, pwede ko nang wakasan ang buhay niya sa isang kisap mata lang. Pero hindi ko gagawin yun. Yun ay kung sasama ka sa amin. Biglang narinig nila ang malalakas na pagaspas ng pakpak mula sa labas. Paikot-ikot lang ang mga yon sa ere. Hindi ko na uulitin ang tanong. Sasama ka ba sa amin o papatayin ko ang batang to? Pumili ka. Ngayon na. Hayop ka! Oo, hindi lang bata. Wala na yung marami ka pang sinasabi. Tinitigan ni Damon si Boyong. Nakita niya sa mata ng kaibigan na hindi ito natatakot. Wag! Wag, Damon! Di mo kailangan pumili! Pero... Ayaw mong pumili? Pwes, papatayin ko na ang batang ito! Walang pag-aalinlangan sa isang iglap. Itinaas ng aswang ang matutulis nitong kuko at handa ng sugatan ang leg ng batang hawak-hawak. Wag! Biglang nagbago ang anyo ni Damon. Lumaki ang katawan niya. Lumabas ang matutulis ng ngipin at nagbago ang kulay ng mga mata. Ang dating mukha niyang kalmado ay naging masama at nakakatakot. Lumalim ang boses niya at para na siyang ibang tao. Nanlaki ang mga mata ni Boyong sa takot nang makita ang buong anyo ng kaibigan. Hindi na si Damon ang kanyang nakikita, kundi isang demonyo. Lolo! Lolo! Huwag kang matakot, Boyong! Huwag kang matakot! Natigilan din ng aswang sa kanyang nakita. Namangha siya sa itsura ni Damon. Sa kanyang paningin, hindi lang basta isang nilalang ang bata. Parang nabuhay ang ribulto na matagal na nilang sinasamba
sa loob ng gubat. Wala itong pagkakaiba mula sa kulay ng balat, sa anyo ng muka, hanggang sa mga mata nito. Lahat ay eksaktong kapareho ng kanilang tinuturing na Panginoon. Dahil sa gulat at pagkalito, agad nitong binitiwan si Boyong. Humuni ito ng malakas at saka nagpatira pa sa lupa. Dahan-dahang lumapit si Damon. Gusto niyang paslangin ang aswang, pero may boses na nagsasalita sa kanyang isip. Naririnig niya ulit ang boses. Sinasabi nitong huwag niyang sasaktan ang aswang, na ito ay kanyang kakampi. Naglalaban ang kanyang puso at isip. Hindi na alam kung alin doon ang susundin. Yun ba ang tama o yung mali? Nalilito na siya. Hindi na niya alam kung ano o sino ang dapat na pagkatiwalaan. Ngunit kahit magulo ang kanyang isip, naisip niya ang ginawa nilang pagsasanay sa lumang sementeryo. Huminga siya ng malalim at pinayapa ang kanyang isip. Sa kabila ng pagkalito, hindi naman nagbabago ang kanyang itsura. Ang anyo niya ay nanatiling malakas, nakakatakot at puno ng kapangyarihan. Muli niyang tinignan ang nakayukong aswang sa kanyang harapan at sa isang iglap, pumili siya. Kinagat niya sa batok ang aswang. Umalingaw-ngaw ang nakakabing sigaw nito. Umalag ito, pero mahigpit ang pagkakakagat ni Damon. Ramdam niya ang mainit na dugo na pumuno sa kanyang bibig. Sinipsip niya ito ng dahan-dahan hanggang sa tuluyang natuyot ang katawan. Namatay ito sa kanyang mga kamay. At sa huling sandali, isa-isang naglaho ang iba pang nilalang na kanina papabalik-balik na lumilipad sa ere. Pagkatapos ng lahat, bumagsak si Damon sa saig. Nanghina siya at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang anyo. Lolo, ayos lang po kaya siya? Oo, Boyong. Pero matindi ang pinagdaanan niya. Kailangan niya ng pahinga. Lo, totoo po ba yung nakita ko kanina? Siya ba talaga yun? Siya ngayon. Yun ang totoong siya, Boyong. Ang dugo niya ay mula sa dugo ni Lucio. Isa siyang tunay na anak ng supremo ng mga aswang. Nakakatakot. Paano po natin masisiguro na hindi niya tayo sasaktan? Paano po kung dumating po ang araw na hindi niya na makontrol ang sarili niya, ang kapangyarihan niya, at saktan niya po tayo? Kaya niya, Boyong. Magtiwala lang tayo sa kanya. Pero, delikado po yun. Hindi natin siya pwedeng pabayaan, Boyong. Dahil sa oras sa talikuran natin siya, mas lalo tayo mapapahamak. Mas lalong madami ang madadamay. Ganun po ba talaga ang mangyayari? Ganun na nga. Mabuti pa magpahinga ka na rin muna. Huwag ka mag-alala. Hindi na babalik ang mga yon. Alam na nilang kalaban nila si Damon at takot sila sa kanya. Paano po kayo? Dito na lang muna ako sa sala. Babantayan ko siya. Tumalikod na si Boyong at pumasok sa kanyang silid. Si Mang Pedring naman, naiwan na sa sala, kasama ang walang malay na si Damon. Napatingin siya sa bubong na nasira ng aswang. Huminga siya ng malalim, saka tumawa ng mapait. Malakas talaga ang mga halimaw na yon. Hindi pangkaraniwan ang kanilang lakas. Palibhas ay may basbas ng demonyo ang kanilang kapangyarihan. Mukhang di na ito kakayanin ng aking mutya. Kailangan ko ng tulong. At hindi basta-bastang tulong. Kailangan ko ang kapangyarihan ng pinakamatinding kakampi. Isang makapangyarihang nilalang na kayang puksain kahit ng pinakamasamang demonyo. Dahil sa labis na pag-iisip at pagod, nakatulog ang matandang albularyo. Ilang sandali, gumalaw si Damon. Dahan-dahan itong umupo at saka tumingin sa paligid. Napatingin siya sa altar. Naroon ang mga santo, mga medalyon at rosaryo. Biglang nanlisik ang kanyang mga mata. Naging purong itim na parang wala ng kaluluwa. Tumayo siya at naglakad na parang wala sa sarili. Lumapit siya sa altar at huminto sa harap nun. Kinuha niya ang rebulto ni Miguel Arcangel. Tinignan lang niya ito saglit
bago niya piniga gamit ang dalawang kamay. Nabali ang ulo ng ribulto at gumulong sa sahig at ang ilang parte nito naiwan sa kanyang mga kamay. Ganon din ang ginawa niya sa iba pa, at ang mga medalyon at rosaryo hinablot niya at itinapon sa sahig. Narinig niya ang hilik ni Mang Pedring. Dahan-dahan niyang nilingon ng matanda. Bigla siyang naglaway. Tumutulo ito sa kanyang bibig at baba. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabigat, tila hayop na gutom. Kumilos siya ng dahan-dahan at ang tingin ay nakatuon lang kay Mang Pedring. Para siyang baliw, nakakatakot ang kanyang mga tingin. Nagugutom ka na, hindi ba? Napatingin si Damon sa paligid. Walang ibang tao, pero malinaw ang tinig. Hayan na ang pagkain mo. Kumain ka na. Huwag mo nang pigilan. Alam kong gusto mo yan. Hindi inaalis ng bata ang tingin niya sa nakahandang pagkain, at ang boses patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Tama ako. Dugo ang magiging kahinaan mo. Kapag nakatikim ka ng dugo, kahit anong klase pa yan, mauuhaw ka. Matatakam ka sa laman, at unti-unting magiging kagaya mo ko. Nakalapit na siya sa matandang si Mang Pedring. Amoy na amoy niya ang dugo nito sa ilalim ng balat. Ang kanyang tiyan ay kumakalam. Nanginig ang kanyang mga daliri. Napalunok siya. Bumuka ang kanyang bibig. Handa na niyang kagatin ang matanda. Pero isang saglit, bago niya maisakatuparan ang kanyang balak, bumalik sa kanya ang ulirat. Napapikit siya, madiin, at sa isang iglap, kinagat niya ang sarili niyang braso. Umatras siya. Tumulo ang sariling dugo niya sa sahig. Hindi na niya itinuloy ang pagsalakay kay Mang Pedring. Sa halip, mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Bagamat bumalik na siya sa tamang pag-iisip, ang uhaw at gutom ay hindi nawala. Patuloy pa rin siyang tinutukso ng tinig na kanyang naririnig. Sa bakuran, nakita niya ang mga manok na alaga ni Boyong. Humuli siya ng isa sa kulungan. Kinain niya ito. Duguan ang kanyang muka, kamay at bibig. Humuli siya ng isa. Kinain hanggang sa hindi na siya tumigil. Halos maubos niya ang lahat ng alagang manok. Sa wakas, naramdaman na rin niyang busog siya. Doon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Bumagsak siya sa damuhan at doon na din nagsimula siyang umiyak. Parang batang paslit na humahagulgol ng pag-iyak. Anong ginawa ko? Bakit ako ganito? Bakit ako ganito? Maya-maya pa, bumukas ang pintuan ng bahay. Lumabas si Boyong, hawak ang maliit na flashlight. Naaninag niyang duguan si Damon at nakaupo sa lupa. Agad niyang nilapitan ito sa pag-aakalang nasa panganib ang kaibigan. Damon! Damon! Ano nangyari sa'yo? Damon, sige, kainin mo na. Hindi! Tama na! Ayoko na! Boyong, pakiusap! Umalis ka sa tabi ko! Layuan mo ako! Ha? Bakit? Ano ba nangyayari? Mabuti pali ka na! Pumasok na tayo sa loob! Ano ba kasing ginagawa mo? Biglang natigilan si Boyong nang mailawan ang luray-luray na katawan ng mga alaga niyang manok. Teka! Ikaw ba ang pumatay sa kanila? Kinain mo? Damon! Alaga ko yung mga yan! Bakit? Hindi sumagot si Damon. Tumayo siya ng maraan. Tumingin kay Boyong ng ilang saglit. Hindi ako pwede dito, Boyong. Kailangan ko lumayo. Ayokong pati kayo masaktan at mapatay ko tulad ng mga manok na yan. Tumulo ang luha ng bata. Matapos sabihin ang katagang yun, tumakbo siya at hindi na lumingon.
Damon! Damon, sandali lang! Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Damon! Hinabol niya ito ng ilang hakbang pero bigla siyang napahinto. Agad siyang bumalik sa kanilang bahay at ginising ang kanyang lolo Pedring. Ano ka mo? Umalis siya? Naku, masama ito. Lolo, ano pong gagawin natin? Susundan ko siya. Po, pero... Makinig ka sa akin. Habang inihahanda ko mga gamit, magpasama ka sa kapitbahay natin. Sunduin niyo si Father Marcelino. Sabihin mong kailangan ko ng tulong niya. Sige po, Lolo. Samantala, mabilis na tumatakbo si Damon papalayo. Halos hindi siya makita sa dilim. Parang nililipad ang kanyang mga paa. Pagpasok niya sa masukal na bahagi ng daan, bigla siyang tumigil. Doon niya pinalabas ang kanyang pakpak. Iniladlad niya yon at mabilis na lumipad pa itaas. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang buong baryo. Maganda ang tanawin sa itaas, pero wala siyang pakialam. Ang nasa isip niya ng mga oras na yon, makita ang kanyang ama at patayin ito. Sinundan niya ang tinig na naririnig sa kanyang isipan. Itinuturo nito ang direksyon kung saan siya nito matatagpuan. Walang alam ang nilalang na yon sa kanyang sadya. Akala nito ay kusa lang siyang uuwi. Ilang sandali pa ay may nakita na siyang gubat. May kakaibang liwanag doon. Bumaba siya at naging tao ulit. Naglakad siya hanggang sa natuntun ang isang lugar na napapalibutan ng matataas na bato. At doon niya nakita may mga nakaguhit na mga linya. Simbolo. Pamilyar sa kanya ang mga ito. Parehas sa kanyang mga iginiguhit. Maligayang pagbabalik dito sa lunangan ng dugo. May isang lalaki na nakaupo sa gitna sa may altar. Sa ibabaw ng malaking bato, nakatingin ito sa kanya ng diretsyo. Sino dito ang Supremo? Ako ang Supremo. Hindi siya sinagot ni Damon. Bigla na lang siyang nagbago ulit ng anyo. Tumalas ang kanyang mga kuko at sinubukang isaksak ito sa lalaki. Pero mabilis siyang nakaiwas. Nadaplisan lamang ang braso nito. Isa kang ngangal. Kinakalaban mo ang iyong lahi. Nagkakamali ka! Hindi ako katulad nyo! Sigurado ka? Tignan mo nga ang itsura mo. Hindi ka tao, Damon. Isa kang anak ng demonyo. Gusto mo ba makilala kung sino talaga ang ama mo? Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi ba't ikaw ang tatay ko? At Supremo? Hindi ako ang tatay mo. Hindi ako ang bumuo sa'yo, kundi ang espiritu ng demonyong sumasanib sa aking katawan. Siya ang nagtanim ng bini. Siya ang tunay mong ama. Nagawa namin yun dahil sa ritual. Biglang umusok ang paligid. Lumabas ang mga ugat sa pagitan ng mga bato. Parang mga galamay. Parang mga kamay na gustong lumapit kay Damon. Kita mo ba yan? Tila gusto kang yakapin ng iyong ama. Mukhang malugod ka niyang tinatanggap dito sa aming tahanan. Isa ka na sa amin ngayon, Damon. Sa ayaw at sa gusto mo. Hindi! Sinungaling ka! Hindi ako katulad nyo! Kinasusuklaman mo ang tulad namin. Pero mas masaul ka pa sa amin. Dahil kami, mga aswang lang. Pero ikaw, isa kang tunay na demonyo. Tama na! Ayoko na! Tumigil ka na! Ah! Papatayin ko kayong lahat! Nagwala si Damon. Isa-isa niyang kinalaban ang mga aswang na naroroon. Gamit ang kanyang lakas, pumatay siya ng marami. Bumagsak ang mga katawan sa lupa. Duguan. Wala nang nagawa ang iba, kundi labanan din siya. Matitindi rin ang kanilang mga kapangyarihan,
Pero sa huli, si Damon ang nanaig. Lahat ng aswang ay kanyang napatay, maliban na lamang sa Supremo. Hindi ko alam na ikaw ang uubos sa mga kalahi namin. Bakit ganun? Mali ang nasa propesiya. Anong propesiya ang sinasabi mo? Baka nakakalimutan mo. May dugon tao ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng pagkakataong pumili. May kalayaan ako, tulad ng isang tunay na tao. At pinili kong hindi maging tulad nyo. Hayop ka. Papatayin kita. Isa kang traidor. Kalaban ka na rin ngayon. Sumugod ang Supremo ng mga aswang. Nasugatan niya si Damon. Dumaloy ang dugo nito at tumulo sa bato. Biglang lumakas ang usok at mula sa ilalim ng mga bato, lumabas ang isang anino. Papunta ito sa katawan ng bata. Sumanib ito. Ang katawan ni Damon, mas lalong lumaki. Ang itim na balat niya ay naging pula at mas humaba ang sungay niya sa kanyang noo. Napatingin ng Supremo sa kanya. Doon lang ito natakot. Tumakbo siya, pero huli na ang lahat. Itinarak ng demonyo ang isang pulang baston sa lupa. At kasunod nun ay nasunog ng dahan-dahan ang katawan ni Lucio. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong sigaw sa loob ng kagubatan. At yun ang naabutan ng grupo ni Mang Pedring. Napahinto sila nang makita sila ng demonyo. Ngumisi ito. Lumapit ito sa kanila ng bahagya. Ginamit kagad ni Mang Pedring ang kanyang mutya upang gumawa ng proteksyon. Isang bilog na liwanag at bumalot sa kanila. Hindi nasakta ng demonyo pero hindi rin makalapit. Inilabas ni Father Marcelino ang krus. Hindi ito ordinaryo. Gawa ito sa pilak na binasbasan ng simbahan. May nakapako na imahe ni Kristo. May mga Latin na panalangin na nakaukit sa kahabaan ng katawan ng krus na ginagamit sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. May nakatago din sa may bandang hawakan nito na naglalaman ng banal na relika at sinasabing mula sa kahoy na pinagpakuan ng tagapagligtas. Maigpit niyang hinawakan ang krus at nagsimula siyang magdasal ng paulit-ulit. Sa ngalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Jesucristo, lumayas ka sa katawag ito. Hindi ka nararapat dito. Lumayas ka at bumalik sa impyerno. Pare, sino ang Diyos na sinasabi mo? Ang Diyos ba na pinaniniwalaan ng mga duwag? Ang Diyos ba na hindi niya naman nakikita? Yumuko ito, dumura ng itim na likido sa lupa. Nagpatuloy sa pagdarasal ang pari sa loob ng bilog. Hindi mo ko kaya. Hindi ako lumalaban sa iyo. Ang Diyos ang nagpapalaya sa iyo. Ikaw na espiritong marumi. Ikaw na kampo ng kadiliman. Inaatasan kitang lisanin ang katawan ng batang yan. Pagkatapos nun, mabilis na nagdasal ng isang kakaibang orasyon ang pari. Hindi mo ko kayang parisin. Akin na ang katawan na to. Hindi mo na siya mababawi. Ako ang tunay niyang ama. Dugo ko ang nananalaytay sa kanya. Nagkakamali ka, Diablo. Hindi ikaw ang may kapangyarihan sa kaluluwa niya. Pinili niyang lumaban. Pinili niyang hindi maging tulad mo. Lumabas ng bilog si Father Marcelino at dahan-dahang nilapitan ang demonyong nasa harapan niya. Ang katawan ay maaaring bihagin, ngunit ang kaluluwa, kailanman ay hindi mapapasayo. Tumigil ka! Hindi mo na muling masisilayan ang mundo. Sa ngalan ng Panginoon, isinusumpa kita. Pabalik sa iyong pinanggalingan! Sa mismong sandaling binigkas ni Father Marcelino ang mga huling salita. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa mismong kinatatayuan ng demonyo. Kitang-kita nila ang tila pagbaba ng kakaibang kidlat o apoy mula sa itaas.
Nilamon ng makapal na usok ang lugar na yon at kasabay nito ay isang matinding amoy ng asupre ang kanilang naamoy. Mas malakas, mas masangsang, halos hindi na makahinga ang ilan. Nakita ni Mang Pedring na tumilapo ng katawan ng kanyang kapatid. Marcelino! Hindi na siya nagdalawang isip. Lumundag siya sa loob ng protektadong bilog. Tinulungan niya ito na makabangon. May dugo ang noo nito. Nasugatan dahil tumama sa bato. Ayos ka lang ba, Marcelino? Okay lang ako. Salamat sa tulong mo. Halika, pagtulungan natin ang demonyong yan. Hindi pa tapos ang laban. Tumindig ang dalawa, subalit biglang natigilan ang pari. Hindi maaari. Nasaan na ang krus ko? Napatingin siya sa paligid. Hinanap ito pero wala. Hindi niya makita. Nabitawan niya ito kasabay ng malakas na pagsabog. Ang usok ay unti-unting nawala. Sa gitna nito, nakita nila ang katawan ni Damon. Nakahandusay, nangingisay, na parabang kinukumbulsyon. Nakaangat ang ulo nito. Kita nila ang mga matang nakatirik at ang bibig na bumubula. Ano nangyayari kay Damon? Lolo! Damon! Damon! Sigaw ni Boyong at walang pag-aalinlangang lumabas ng bilog si Boyong at agad na nilapitan ang kaibigan. Tulong! Tulungan niyo ang kaibigan ko! Lolo! Tulungan niyo po siya! Lumayo ka, Apo! Halika dito! Subalit hindi nakinig si Boyong. Patuloy lang ang pag-iyak at pagyakap niya sa katawan ni Damon. Lumapit na rin ang dalawang lalaking exorcist na kasama ni Father Marcelino. Maingat nilang binuhat ang bata para mailayo at doon nila napansin ang isang mahalagang bagay. Diyos na makapangyarihan sa lahat! Ang aking krus! Nadapaan ng bata ang krusipiho na ginagamit niya sa pagpapaalis ng masamang espiritu. Nakayakap pa ito doon. Ano yan? Ano nangyari? Bakit may marka ng krus ang kanyang dibdib? Anong ibig sabihin nun, Marcelino? Marahil ay yan ang paraan ng Diyos para iparating sa ating lahat na ang batang ito ay kanyang anak. Natahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Maya-maya pa, unti-unting nagising si Damon. Dumilat siya. Tumingin kay Boyong at bahagyang ngumiti. Umiyak si Boyong sa tuwa at mahigpit na niyakap ang kanyang kaibigan. Si Mang Pedring naman at Father Marcelino ay nagkatinginan na parehong may ngiti sa labi. Pagkalipas ng ilang sandali, nagpasya na silang umuwi. Bit-bit si Damon. Sabay-sabay silang naglakad at habang naglalakad sila, hinawakan ni Mang Pedring si Father Marcelino. Hindi ka naman pala talaga lumayo sa gawain natin. Mas matindi ka pa nga. Mas malakas ang kakampi mo. Ang galing mo. Ipinagmamalaki kita. Maraming salamat. Pero kaya mo rin yun. Palakasin mo lang ang pananampalataya mo at manalig ka sa Kanya ng buong buo. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, walang imposible. Lumipas ang halos isang taon. Marami nang nagbago sa buhay ng isa't isa, lalo na kay Damon at Boyong. Naging komportable na si Damon at naging masaya sa piling ng bago niyang pamilya. Palagi silang tinuturuan ni Mang Pedring ng mga orasyon at kung paano manggamot gamit ang mga halaman. At si Damon, muling natutong lumapit sa Panginoon tulad ng nabubuhay pa ang kanyang ina. Samantala, hindi lang sila ang nagbago, kundi maging sa baryo may nagbago din. Ang dating maliit na kapilya ay giniba at pinatayuan ng mas malaking simbahan sa pangunguna ni Father Marcelino. Pinalaki ito upang mas maraming tao ang makadalo sa banal na misa. Paminsan-minsan, siya mismo ang nagsasagawa ng misa roon. Sila Damon at Boyong naman ay naging sakristan. Araw-araw, maaga silang gumigising para tumulong sa simbahan.
Masaya sila sa kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Samantala, isang umaga, namasyal si Damon sa harap ng puntod ng kanyang ina. Kaarawan niya ng araw na yon. May bitbit siyang bulaklak. Tahimik na naupo sa harap ng nicho. Pinunasan niya ang lapida. Nay, salamat po. Natupad ko na po ang pangako ko sa inyo. Pinili ko po maging mabuti. Anak na po ako ng Diyos ngayon, Nay. Sana po, masaya po kayo para sa akin. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Salamat po sa lahat. Pagkatapos niyang sabihin yon, naramdaman niya ang malamyos na hanging dumampi sa kanyang pisngi. Napapikit siya. Inisip ang muka ng kanyang ina. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti mula sa langit. So yun mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento para sa araw na to. Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Pasensya na po pala sa mga hindi ko po masya-shoutout ngayon, pero pipilitin ko po sa mga susunod na kwento ay maibibigay ko na po ang inyong request. So ayan, ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po at maraming salamat sa walang sawang pakikinig at suporta. Annalisa Baselio, OFW from Qatar. Shoutout po. Tina Laroya, maraming salamat po. Shoutout po. Mark Given Gumabong from General Santos. Shoutout po. Leslie Vlog Channel from California, USA. Maraming salamat po sa mga kababayan natin dyan at OFW na walang sawang sumusuporta at nakikinig sa ating channel. Shoutout po. Bernard Manalo. Shoutout daw kay Jovil Sorsona Manalo. Salamat po sa inyong pakikinig. Shoutout po. MBG Vlog from Jeddah. Shoutout po. Nova Reyes. Arnold Salazar from Tarlac. Shoutout po. Virginia Swason from Hong Kong. Shoutout po. Nicole Abuela from Kuwait. Hello po sa inyo dyan sa mga OFW po natin dyan sa Hong Kong at sa Kuwait na walang sawa po nakikinig at sumusuporta sa ating YouTube channel. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po. Sander Morales. Shoutout po. Rita L1Z70 from Spain. Shoutout po. Maria Sumampong from Hong Kong. Shoutout po. Myla Patenyo. Shoutout po. Palugod Vincent. Shoutout po. Jaime Tangka ng Dubai. Shoutout po. J. Lost. Shoutout daw kay Jari Lozano na laging nakasubaybay. Shoutout po. Akira Joem. Lilibit Perez, OFW from Singapore. Ismael Mamoro from Atlantic Ocean. Hello po sa inyo dyan sa Atlantic Ocean. Ikumusta nyo po ko kay Aquaman. Shoutout po. Alma Hornales from Kuwait. Shoutout po. Mark Arcel Katindoy from Alang-Ala, Leyte na nakikinig araw-araw. Shoutout po. Renante Inde. Gabunan daw siya. Shoutout po. Crisanto from Negros Oriental. Shoutout po. Marvilla. At syempre, shoutout po mismo from Pampanga. So yon mga idol, muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.